Kung nagpaplano kang bumili ng Yamaha Lexi 155 pero hindi ka pa makadecide, then panoorin mo tong video, baka matulungan kita mag-decide. Yan, naglagay pala tayo ng Ayuchi C3 Pro dito para makita nyo pwedeng gumamit ng dashcam kahit na hindi kayo naka-naked handlebar. Tara, let's go! So again, sa mga nagpaplanong bumili ng Yamaha Lexi 155, panoorin nyo tong video kasi bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit dapat nyong i-consider tong scooter na to. Kaya wag na natin patagalin to. Unang-una sa list natin is yung makina nito. Itong 155cc na engine with VVA na. Yung sa mga hindi nakakaalam, same ng makina to ng nasa NMAX tsaka Aerox. And dun sa mga maalam sa scooters, alam naman natin na yung 155cc ng Yamaha talagang isa yan sa best in the market sa category na yun. Kaya napakaraming nag-NMAX tsaka Aerox. Kasi kahit stock pa lang, maganda na talaga yung arangkada. And what more pa kung i-upgrade mo yung panggilid, di ba? So kumbaga talagang maraming possibilities. Masarap din talagang palakasin tong 155cc ni Yamaha. Quick segue lang pala tayo dito sa Ayuchi C3 Pro kung nakakabit dito. Hindi pala to dashcam kasi walang camera to. Pero maganda dito kung ayaw mo maglabas ng phone pag mag-Waze, Google Maps. Perfect to para hindi agad malaspag yung phone mo. Like ngayon, naka-Google Maps tayo. Pinapakita ko lang sa inyo. Sobrang ganda ng visibility ng screen. Napaka-traffic naman ngayon dito. So going back do sa mga nagustuhan natin dito sa Yamaha Lexi. So yung pangalawa naman is yung daily practicality nito. Ito kasing Yamaha Lexi 155 merong gulay board. Unlike ng dalawang kuya nito ng NMAX tsaka Aerox. So sa mga naghahanap ng motor na pang daily errands, pag mamimili or pwede rin pang delivery, laking bagay nitong merong gulay board. And aside pala sa gulay board, meron na ring hook yun dito. Kaya pwede nyo rin isabot yung mga pinamili nyo kung namalengke kayo. Baga again, pasok na pasok kung ipang daily errands nyo to. Pasok muna tayo dito. And guys, pakita ko pala sa inyo yung mounting nitong Ayuchi C3 Pro natin. Again, since hindi naked handlebar to, sa side mirror natin minount. And quick release na rin pala to Pero guys, tong quick release mount, hindi to kasamang stock sa C3 Pro Kailangan nyo tong bilhin separately. And yung power cable naman pala nito, ginamit ko ngayon yung USB. Sinaksa ko lang sa power bank. Yan guys. Pero may kasama rin tong ACC na power cable. Para kung gusto nyo i-connect sa baterya tong C3 Pro, pwede naman. And guys, meron na rin palang TPMS to o Tire Pressure Monitoring System. Wala lang lumalabas ngayon kasi hindi ko nakabit yung sensor. Pwede na rin yan sa Apple CarPlay o kaya Android Auto tayo CarPlay. Kaya yan, tayo ngayon, Google Maps. Pero yan guys, pwede naman kayo mag-install ng mga compatible na apps. Ito, mag-Waze naman tayo ngayon. Maganda dito sa Waze, kitang-kita mo kung traffic namumula talaga. Alright, so balik tayo dito sa Lexi. Third reason, and for me yun yung very low seat height. Actually on paper, mas mababa ang seat height nito kaysa sa NMAX tsaka Aerox. And actually yung NMAX isa na nga yun sa pinakamababang scooter sa atin. Pero personally, pag inuupuan ko tong Lexi tsaka NMAX, at least yung TechMax kasi nagamit natin yung before nito. Yung NMAX TechMax, naka-flat foot ko yun, dalawang paa. Dito sa Lexi 155, minimal tiptoe. Yan ang rason dun is kasi itong Yamaha Lexi, sobrang lapad na ang upuan. Tansya ko mas malapad yung upuan nito kaysa sa NMAX tsaka Aerox. Pero pasok na pasok pa rin to sa Pinoy height. Ilan na ba yun? 3 na O tara, punta tayo sa pang-4. So fourth naman is meron na rin brake lock tong Lexi. For example dito, paahontong road na to. Pag tinanggal ko yung kamay ko sa preno, aatras tayo. Maatras. So maganda dito guys, pwede kong gamitan ng brake lock. Nakalock na yung rear brake. So kahit hindi tayo nakapreno, hindi tayo maatras. And kung i-disengage mo yan, pipreno ka lang ulit. Okay na. Magandang feature tong brake lock kung tipong nakahinto ka, stoplight, o kaya kailangan mo lang tumigil, kailangan mag-check ng phone. Siyempre, kailangan mong gamitin yung dalawang kamay mo dun. So, pwede kang mag-brake lock para siguradong hindi a-under yung motor mo. And punta naman tayo sa pang-5 reason. Sobrang sulit nitong Yamaha Lexi 155. Wala pang 100,000 pesos ang SRP nito. It's 99,900 pesos to be exact. So imagine niyo, makina same ng NMAX, same ng Aerox, nang wala pang 100,000 pesos. And again guys, Yamaha na to.
Alam naman natin yung brand na yun. Talagang maaasahan yan. Very reliable. Performance, alam natin solid yan. And kung bibili ka nitong Yamaha Lexi 155, since malaki rin yung matitipid mo, marami ka nang pwedeng i-upgrade ka agad dito. Ngayon pag bumili ako nito, siguro yung dalawang unang i-upgrade ko. Una yung gulong. Papalitan ko siguro ng mas makapal ng konti. Kasi mas manipis yung gulong nito kaysa sa NMAX tsaka Aerox. Pag gamit mo naman, hindi mo ramdam na mas manipis yung gulong. Pero kasi siguro for peace of mind din, syempre kung mas makapal yung gulong, mas maganda yung contact mo sa kalsada, di ba? And pangalawa sigurong papalitan ko dito yung since again malaki nga yung natipid ko, palitan ko na rin ng suspension. Syempre kung gusto mong gawin talagang sobrang comfortable nung motor mo, marami ng options ngayon eh. Marami ng mga aftermarket suspension. Ang gagawin ko dito, papalitan ko kagad ng Pro Fender para best of the best kagad yung suspension. So far, yun yung 5 main reasons kung bakit tingin ko dapat i-consider mo tong Yamaha Lexi 155. Pero syempre, hindi lang naman yun yung mga maganda dito sa Lexi. May konting tech na rin to kasi meron na rin tong Y-Connect. Pwede mo na i-connect sa phone mo, matatrack mo yung maintenance, ano pa ba, siguro gas consumption, I think, notifications. And syempre nabanggit nga natin kanina, sobrang spacious ng upuan nito. Daan tayo dito. So daan natin guys sa lubak. Ito may bago tayong motor na tinetesting. Nilulubak test natin dito. Yan guys, tingnan natin dito. Kayang-kaya naman guys, pero may konting tagtag akong nararamdaman. Medyo stiff yung yung suspension sa likod. Yan na guys, sa dami nga ng aftermarket options ngayon, hindi naman big deal to. Usually mga lubak naman na dinadaanan sa atin, hindi naman ganun kahaba. Siguro natanlis si Bob, biyahe mo to sa Bicol. Alright. So again, sana nakatulong guys sa mga nagpaplanong bumili ng Yamaha Lexi 155 pero nahihirapan mag-decide. Sana may napulot kayo sa video natin today. And guys, sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel natin, favor na rin, pa-click ng subscribe button below and like and share the video. So maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.